Okay, magandang umaga po sa ating lahat ng Pilipino na nakikinig dito sa DZRH Executive Session. At ngayong umaga kasama natin si Senator JV Ejercito. At medyo malilate lang mga kasama natin. Sen, good morning Sen. Yes, good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay ng executive session. No? Wala ako last week. Next week wala rin ako dahil may Vios Cup, no? May race ako, sumama ako sa karera, pero andito naman siguro ang ating mga kasamahan next week. Pero nice to be back. Ang daming ganap na nangyari nitong mga nakaraang araw, no? Siyempre, hindi naman pwedeng hindi natin pag-usapan Hindi po yan pwede. mamaya, no? Kasi Sasakay ang mga kasama natin para meron tayong kasama. meron. At si Dodi, si General Dodi nawawala, si Kong Jonat. May mga official na lakad yung mga kasama natin, Sen, pero salamat na pumunta ka. And syempre, gusto rin malaman ng taong bayan. Before we discuss that, Sen, ikwento ko lang yung timeline before nangyari nga itong kahapon dun sa ICC na pre-trial hearing, if I'm not mistaken. So, last week, nasa Hong Kong si former President Duterte to talk to our OFWs na andon and talk to his supporters. And sumama rin si Vice President Sara para suportahan din yung kanyang tatay. And then Monday, anong Sunday, may mga ugong-ugong na Sen na may arrest warrant nga daw, pero hindi pa confirm nung Sunday kung totoo na may arrest warrant o wala laban dito kay former President Duterte. Tapos Monday, I guess nag-decide si President Duterte na umuwi na ng Pilipinas from Hong Kong. And even the previous days, nag-deploy pa ng mga police law enforcers sa Davao, thinking na baka doon dumiretso. Pero nung Monday, nung dumating, doon na nga nangyari itong pag-aresto from the airport, dinala sa Villamor Air Base. And then naghintay ng mga siguro, based sa bilang ko, around 8 to 10 hours. And then dumiretso ng nung nakalipad na nung little less before midnight, dumiretso at nagland muna sa Dubai. And then pumunta na tapos nakarating na sa The Hague sa Netherlands, and na turn over yung custody ni former President Duterte sa International Criminal Court na body. So kagabi nagkaroon ng, if I'm not mistaken, yung pre-trial na kung saan tumayo itong si former Executive Secretary Salvador Medialdea na lawyer, legal counsel niya to defend the former president. But the former president attended his hearing through a video conference dun sa court. Nakalimutan ko kung ilan yung justice or yung judge na nag-preside. But it was the language, the language that was used in court was French yata, foreign language, and they had to use an interpreter. But si Secretary Medialdea and former President Duterte used English. So yun yung summary lang nung week. And of course, maraming opinion, maraming talakayan. But kaya naman nakikinig din yung mga tao ngayon, Sen, because they want to hear from you. And we have to talk about it, Sen. I mean, as a journalist, kailangan ko rin tanongin ano ang iyong palagay, ano iyong nararamdaman tungkol dito sa nangyari. Well, una, as much as possible, ayoko sana makialam muna sa mga bangayan sa politika. Alam nyo naman ako, I've always been consistent sa aking advokasya, no? Yung infrastructure development, healthcare, at lahat, lalo sa infrastructure development, dahil
Yan ang tingin kong kailangan natin pagtuunan ng pansin para tayo makahabol sa ating ASEAN neighbors, no? Huling-huli na tayo eh. Lagi ko sinasabi, we're about 25-30 years behind. Kaya siguro yung investments ay sa halip na sa atin pumupunta sa ating mga karatig bansa. And I've always pushed that. Panahon pa ni Pangulong Duterte nung siya pang Pangulo. Alam niyo naman, ako'y sinasama nga tuwing merong trip sa Japan. Lalo na nung pirmahan yung North-South Commuter Line, yung Metro Manila Subway System. I was present dahil yan po ay talagang aking tinutulak at sinusulong. Kaya nga dito, pagdating sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, again, I still am pushing for the railway system and the modernization of transport, no? Lalo na rin sa mga budget season, talaga nilaban natin yung mga priority programs maibalik sa program appropriations. As much as possible, ayoko sana makialam makapagsalita tungkol sa politika dahil as you know, there's an impending impeachment process that will take place sometime July with the new Congress, and we were instructed by no less than Senate President Chis Escudero to refrain from talking about, of course, lalong-lalo sa impeachment of course. Issues, no? Kaya lang I have to admit with you, Pawi, ako ay tao lang. Ako'y bilang isang Pilipino. Nalulungkot talaga ako sa mga nangyayari sa ating bansa, no? I've always been consistent. Sabi ko, itong nangyayari nating pagkakawatak-watak, yung maagang naging bangayan ng political forces, no? Hindi makakatulong sa ating pag-usad bilang bansa. Sabi ko nga di ba nagbasa ako rito minsan ng statistics, no? Babasahin ko lang para lang for the record, Okay, Pawi. Sen. No? Kaya ito yung inaalala ko talaga, mga kababayan. More than the political side, hindi po ako pro Duterte, hindi ako pro BBM, I am pro country. Naging malapit po ako, inaamin ko naman po yan. Personally, si Pangulong Duterte, mayor pa lang Davao, nung mayor pala ako, naging sisters city kami nung panahon namin, no? Naging kaibigan ko rin yan. I've supported yung kanyang build dahil nga advocacy ako rin yan. Kumbaga swak na swak. Kaya nga po lagi akong nagdedepensa ng DOTR budget na panahon ni Pangulong Duterte. Now that we have a new president, nung pumasok si BBM, again, dito naman ako sumuporta. And ako rin ang depensa ng budget ng DOTR, no? Dahil sa aking layon na talagang makahabol tayo sa ASEAN neighbors natin. Kaya nga, personally, syempre nalulungkot ako sa mga pangyayari ngayon. Pero nangyayari dahil nga yung sa mga political bickerings, hindi nakakabuti sa pag-usad natin at sa paghabol natin in terms of infra development. Matagal ko nang kinukulit yan, 25-30 years tayo behind. Kaya nga nung Pangulo ni Pangulong Duterte, ako nagdepensa ng DOTR budget, panahon ni Pangulong Marcos, ngayon po ako po ang nagdedepensa ulit kasi ito yung gusto ko matuloy. So, with all of these happenings, ang worry ko, ito po yung statistics lang, no? Si Kong Jonat, nandito rin. Pababtiin muna natin. Good morning. Good morning, Morning. Congressman Yes, Jonat Ed. De La Yes. Cruz. Oy. At Ed. si paring Ed Javier. Good morning, paring Ed. Morning. Morning. Sabi, maraming ganap. Hindi natin pwedeng hindi pag-usapan. Oo. No? As much as may mga protocol na at mga discussion na hindi pwedeng talakayin ni Sen being Hindi, future ang judge. ano natin dyan, Kailangan natin pag-usapan itong mga talaga. yung headline news at this point in time, wala tayong talaga magagawa. Headline news yun eh. Yun Ngayon, lang eh. ang magagawa natin doon, at yun naman ay pakiusap sa lahat, kasama tayo dapat doon sa hindi nanunulsol, hindi nag-i-inflame ng mga alam natin, very emotional ngayon ito. So, huwag na tayo sumama doon sa panggagatong pa. Ang pwedeng magawa dyan is pakalmahin natin ang bayan, ma-workout natin yung sinasabi ni Sen, ayusin natin ang ating kalakaran. Kasi all of these things will pass eh. Ang hindi mawawala yung pangangailangan ng bayan tungkol sa pagkain, pangangailangan ng bayan tungkol sa infrastruktura, Yes. hanap buhay. Yan ang hindi mawawala. Yan ang dapat na pakalmahin natin ang ating bansa. Parang Ed, good morning.
Morning. Tama yun. At higit sa lahat, Mukhang matindi-tindi, Brad, ang ano mo boss, hulugan yan. Ibang get up mo ngayon. Ibang kita mo ngayon, Brad. Alam mo na, parang hindi na tayo sumama dun sa, Oo. mga kaguluhan. Basta ang hiling lang natin, mga kababayan, tayo manalangin. Kala ko congressman ka eh. Yun! Parang kakabili lang ng 10 shares sa 10 golf course eh. Parang yan. Hindi, ano Hindi, pa no, naman. ikaw Ito naman. Alam mo naman tayo, Dalawang golf course dukha lang. Diba? Hindi naman tayo parang si Jay Ruiz. na 200 na nadakma. Di ba? Pero yun Nakamarka na. na naman eh. Nakamarka na. Nakamarka na. Ako sa akin lang sa mga Pakalmahin kababayan. natin. Magkalma tayo. Sana ho, ano mang panig tayo na ano. Oo. Sana lang patuloy tayong manalangin na magkaroon ng kapayapaan. Kasi Opo. hating-hati ang bayan eh. Oh, hati-hati. Ito, maraming comments, no? Accountability. Lahat po yan Yes, dapat lahat yan, sagutin. lahat. Tama. Pero, whatever they say, whatever we say, ito po, ang mga pangyayari, talagang divisive talaga, no? Yung impeachment, sinabi natin, kahit paano, political and legal yan. Divisive. Ang sa akin po, naiinggit ako sa mga karatig bansa natin, no? Tama. Babanggatin ko lang yung some statistics. Statistics. Para lang wag kayo na sinasabi dito, accountability, kung ano-ano, playing sip. Hindi po. Ito po, basahin ko lang. Ito po. Vietnam for the Investors Conference Vietnam's GDP expanded by 7.1% last year and will reach about 8% this year. No? If correct, on Philippines, Vietnam has officially surpassed the Philippines in total gross domestic product. In 2025, Vietnam GDP with a target of 8% GDP growth will break away farther. Ito will break away farther over the Philippines with the reclassification of Vietnam from frontier to emerging and a high growth rate. Funds will focus on Vietnam and abandon and neglect the Philippines. Yun ang kinalulungkot ko kung Jonathan, Ed, Pawi. With all of these happenings, mga nangyayari to, kahit paano, this will create political instability. No? Nagkaroon na nga ng advisory na magpupunta sa Pilipinas ang ilang bansa. So, yung pinaghihirapan natin na i-open ang Pilipinas, i-offer natin na open for business tayo, yung pagmamarket natin, mawawala ang lahat because of all of these things. Kaya nga ito yung dapat nating huwag tayo mawala sa focus na dapat makahabol tayo in terms of infra development, energy and lahat ng kailangan para maging attractive tayo. Yun po ang akin. Hindi tayo playing safe, but ito po yung concern natin na huwag tayo masyado maiwanan. Huwag tayo magpapadala. Yung mga iba kasi, gusto nila dalhin tayo dun sa ganon. Yung Tsaka ito na. sana naman gandahan nila yung paliwanag lang. Yes, di ba? yes. Hindi Yun naman lang. lahat nakukuha sa paliwanag yan di ba? Pero kung aasikasuhin mo, yung hanap buhay mo, Wala wala tayong mangyari. makukuha dyan, di ba? Sana pagdating sa commission on appointments, yung mga tanong na itinatanong natin dito, Sen, makatulong ka para lumiwanag, di ba? Kung ano ba talaga yung mga pinagmumulan, lalo na yung mga opisyalis ng pamahalaan, na dadaan for scrutiny dyan sa commission on appointments. Dapat ito lahat itinatanong di ba? Kasi Kaya yun ang ano. paano ka magpapaliwanag kung ikaw mismo na Kailan mo punong tagapagpaliwanag, sa sarili mo. kailangan ka magpaliwanag ano itong mga ina-allege sa'yo. Di ba? At sana naman, wag lang ho kayong umamin, di ba, kapag ka nahuli na. Di ba? I mean, kung ikaw ay inoferan, antimano sabihin mo na, di ba, Mr. President, meron Ito ho po ako nangyari. mga interest ko. Di ba? Ito ho. Di ba? Pagka sinabi ng Presidente, sige, ito kailangan gawin mo. Di ba, sa una pa lang, mag-divest ka na. Disclosure, Diba? Disclose ka na. disclosure. Diba? Hindi yung hintay mo munang mahuli ka, bago mo sabihin na, hindi, kasi ganito yan Tapos patay. sasabihin mo, fake news. Ang nagsasabi, yung kasama mo doon sa opisina mo. After 2 days, magka-clarify kayo na there is nothing to divest. We are referring to the allegations Incoming. doon sa business interest nung incoming PCO Chief Jay Ruiz. Di ba? Kasi regardless of whether ikaw ay shareholder, ikaw ay director, ikaw ay management, ikaw ay consultant, still, you're part of the deal. Di ba? That cost the government 200 million pesos. Ang tanong, ano ang naprobetsyo ng gobyerno dahil gumasta sila ng 200 million pesos? Transfer yun from PTB4 to Diba? IBC13. Ikaw ay nasa kutyo na, lumipat ka pa sa Papag. Biro mo, nasa Channel 4 na yung Lotto. Pupunta ka pa sa Channel 13. Di ba? Pababa, imbis pataas.
Mas maayos daw yung 13. Ha? Mas maayos daw. According to doon sa bata mo. Yung reach daw malakas. So ito lang ha. Alam mo kasi ninyo, I suppose this is a marketing deal. Deal, no? yes. It is a marketing. I suppose this is a task or an assignment to improve the confidence of the Lotto Sa Lotto. Bettors. bettors para dumagdag yung benta kita. ng PCSO. Makatulong sa kawang-gawa. Ito lang po ang akin. Pagka ganyan ho ang labanan, there should be a qualitative and quantitative analysis Lalabas kung paano nangyari after the government spent 200 million. Ipakita nyo sa amin na dapat pagkatapos gumasta ng gobyerno ng 200 milyon, Ito. quantitatively tumaas ang benta. ang viewership At benta. at may direct correlation sa benta. Dahil kung hindi tumaas ang viewership, hindi tumaas ang benta, may kumita lang dyan sa deal na yan. At ikaw, Mr. Ruiz, dapat magpaliwanag ka ng mabuti. Yun lang. Di ba, yun lang ang akin. Di ba? Very objective. At kahit sino man yan, umupo Whether dyan, questionin namin. Maski ikaw, hindi. Di ba? Yun lang ang point ko. Because the government spent or will be spending or has spent 200 million pesos. Di ba? Saan napunta yan? Kung yung 200 million, sana napunta na lang doon sa implementation ng universal healthcare. Di ba? Doon sa libo-libong mamamayan na nangangailangan ng dialysis. Bumili ng 200 dialysis machines at an average of 5 patients per day. That is 100 patients, dialysis patients a day. 3,000 dialysis patients a month. Kesa dito, tinapon mo rito. Tanungin ko kayo, PCSO, Channel 13, at ikaw, Mr. Ruiz. Diba? Mapapakita nyo ba sa amin na dumami ang nanonood, naging mas credible, therefore dumami ang mananaya? Yan, quantitatively, kayang-kaya yan. Hindi, ito nga sinasabi ni Francis dito sa text, yung pinag-usapan mo, Ed. Oo. Kung nilagay na lang yan pag-improve ng halimbawa na nagugulumihan kayo tungkol sa PTB4. Oh. Kung in-improve nyo na lang yung PTB4, Yes. nandyan na kayo, 200 o ito, gamitin nyo yan para ayusin ninyo. At isa pang tanong ko dyan, di ba? Okay, sino nagpabid niyan? PCSO ba? PCSO yata, Definitely, di ba? definitely. O, tatanong ko. Di ba nakita naman, kung totoo ha, sinasabi ko yung kung totoo, the financial standing of that company, ha? Ang capitalization said ay 125,000. How can a mere, hindi ko po sa minamaliit ha, marami naman nung magagaling dyan na maliliit na mga kumpanya. Pero ito ang tanong ko, di ba pag nag-due diligence ka, pagbibigay ka ba ng 200 million na kontrata do sa 125,000 ng capitalization? Pangumpisa pa lang Hindi daw. ba alarm bell na kagad yan? Pangumpisa lang daw yun. Para sa kanila. Pangumpisa nila. Pang ano lang daw yun kasi meron naman pinakita na financial statement. And then, na hawak nila. losing nga eh. Sa SEC, ang filing nila, losing eh. Losing. Losing eh. Di ba boss kayo nag-file niyan? O, di ba wala kang masisisi dyan? Meron daw may pinakita daw na SEC? Not only SEC, bank records. Marami kami. Hindi. Papasok namin Alam to mo just ninyo, in case. pagka ikaw ay nagpabit, meron selection criteria. For example, May betting. may betting. Ang kukunin namin should have at least 10 years experience. Ang kukunin namin should have contracted out at least 50% of the total contract cost that they are bidding for. Di ba? Ang mga tao dyan, sino-sino ba ang mga tao dyan? Di ba? Mayroong pagkat- financial record. May financial record, may financial track record, merong capability, 'di ba? Ang mga principals, eto 'yan. Magagawa yung ganito. Ang tanong ko lang, PCSO, ginawa niyo ba 'yan? Yes, sir. 'Di ba? Baka 'yan ay sole bidder. Ayan na nakakapagtaka riyan. Baka mamaya lahat ng tao na disqualify dahil yung terms of preference, 'di ba? Baka sinasabi ko, baka tailor fit para sa isang bidder. Ayan, nangyayari yan, ha? Bakit kasi ikaw pa, Hindi ako magko-comment dyan. yan ang sinasabi ko sa iyo. Kung ikaw ba naman sumama sa bidding, di at least merong Hindi Ako ako naman, kung totoong nakuha ninyo fair and square, okay, walang problema. But show us that number one, itong kontratang to, kailangan. Kasi para sa akin, yung 200 milyon could have been spent for the universal healthcare that my friend here, Senator J.B. Ejercito, principally sponsored. Ilan ang pumipila sa PCSO, nakakaawa. Ilan ang pumipila sa National Kidney. Ilan na nakapila sa Heart Center for cardiovascular diseases. lalakas ito. Parang lalakas ito. Hindi, yun nga lang sa Yan akin. ang sisigurado natin. Dadami ang magiging viewers at dadami ang bettors kasi ang galing ng one IBC 13. Ang tanong ko kasi, bakit nyo kailangan yung PCSO monopoly kayo?
Para pandagdag ng viewership, pang-ayos yan. Ako hindi ako Wala naman kayong magko-komento. kalaban eh. Hindi ako magko-komento dyan Diba? kasi yung isang taga-pirma dyan. Ito po, Hindi na. napag-uusapan lang naman kung ano yung totoo, di ba? Mga Reklamo. kababayan, kasi kawawa naman ho tayo, di ba? Napakarami, hindi ko nilalahat pero napakarami hong mga tiwali dyan sa gobyerno na naandyan lang sa tabi-tabi natin at titignan lamang naman ninyo, hindi ninyo kailangan maging genius pa para makita yung deal na yan. Di ba? Sana lang makita nyo. At kung yan ay fair and square, edi okay, walang problema. My point here is, paano makakapagpaliwanag si Mr. Ruiz for the President when he himself needs a lot of explanation? I-ayos na ng COA ito. They will take a serious look Hindi ko at this particular bidding. Ang isang kailangan dyan, at total ay palaging nanonood sa atin, ako yung nananawagan, Uncle Sam. Ombudsman, Sam Martires. Baka gusto niyong makita. Uncle Sam. Uncle Sam. Uncle Sam, unahin mo muna yung mga parmali. Ayun. Yun. Sama-sama na yun. Sama-sama na yun. Kasi ang laki nun. Oh, Mga billion-billion yan, Uncle Sam. Uncle Sam, bibigyan ko na kayo ng tip. Mga laptop at iba pa. Mga laptop. Oh, May, yeah. may isang kalbo dyan. Bibigyan ko na kayo ng tip. May kalbo. Oh, No. May siomay. yan. Ha? Yan. Mister. Si Mister yon. Yung kalbo, may Oo. siomay. Oh, yan. Bibigyan ko na kayo ng tip. Yan na. Itong dalawang to. Meron pang laptop dyan. Yan. Kumbaga sa tela, Mr. Ombudsman, iisa pinagputulan yan. Oh, kumbaga sa jacket yan. At speaking of tela and jacket, Yan. iisa master cutter niyan. Yan. Super master cutter yun. Yung master cutter niya, siya lahat nagsalansan niya. Ayan. Maliwanag na maliwanag yon. Yung kalbo, sino ba yun? Parang Mr. May Siomay. Mr. Siomay. Oh. Hindi, May Siomay. May Siomay. Oh. Hindi Mr. Siomay. Iba yun. Iba yun. Ano, yung Parbali. Oh, may Ayan. Bombay pa dyan. May- Bombay. Nako, yung dalawang yon, yung Bombay, mabigat yon. Mabigat yung dalawa. Ayan. Mabigat yung dalawang yun. Teka muna, baka makalimutan ko na. In fairness naman kay Yes. Mr. Ruiz, ha? Sir Ruiz na. Baka naman meron pang iba na nadakma yung si Mr. Ruiz. But when he was a private citizen, wala namang masama doon eh. Kaya lang ngayon, tinanggap mo yan, gobyerno ka, you must fully disclose. Meron ka pa bang pinirmahan other than the 200 million? Oh. Diba? O meron ka pa bang in the pipeline? Ito, Sana lahat yan, sagutin mo, Mr. Ruiz. ito. Sinagot na tayo ni Uncle Sam. Oh. I'm listening. Oy. Oh, ito na. Good morning, Good sir. morning, Uncle Sam. Morning, Oh, Uncle Sam. Ombudsman. I'm listening. Ombudsman. Oh. Alam niyo si Ombudsman napakahaba ng serbisyo Ay. niyan sa Supreme Ang Court. tagal na niyan. Magmula pa judge, ang dami Legal na. profession. Legal profession. Ito, No. Ombudsman. Credentialed. Mr. Ombudsman. Mabigat. Pwede ba ibalato nyo na sa amin ito? Tingnan nyo lang maigi. Makadakma naman tayo ng isang malupit-lupit. Itong tatlo. Pangapat na yan. Ano yun? Kalbo, may siomay, yung master cutter. May laptop. Nako, titindi nito. Yung laptop, parang 9 billion ang dinig ko ron. Malaki-laki din. Tsaka yun yung panahon ng pandemic din to eh. Total na Yung balakot ng pandemic, marami doon. samantala. Total nadakma na ninyo na mas kinababano yung dengbak siya, Uncle Sam. Oo. Meron ng kaso. Hindi, pero alam mo, ito, alam naman to ni Sen JB dahil si Sen JB talagang nag-iikot at nararamdaman ni Sen JB yung pulso ng Sa bayan. bayan, Galing yes. Camarines Sur ito, Camarines Norte, Bicol, nagpunta ng Boracay, nagpunta ng Visayas, si Roy Dami Division na. 6. Nag-iikot si Sen JB, so yung pulso ng bayan, alam ni Sen eh. Ramdam Diba, niya. Ramdam Sen? niya. Tsaka Ang yung mga- tao nagtataka kung bakit walang nadadakmang malaki gobyerno. Yan. Hindi ba? Walang certainty of punishment eh. Yun na nakakalungkot. Kaya nga walang natatakot din gumawa ng kalokohan talaga. Oo. Irregularity. With Kasi, impunity. impunity. With Oo, impunity. kasi nga, wala namang big fish talagang nakukulong. Diba? May nakulong, nakabalik pa. Oh, Ayun. paano gagawin natin dyan? Di ba, meron ng order yung husgado, ayaw pang ibalik yung dapat ibalik. Meron? Meron. Meron ganun. Ha? Di ba, kung talagang naniniwala ka na wala ka dyan, kung ano man yan, dito sunurin ko na lang. Why appeal? Why invoke all of these legal technicalities that it is under appeal? Di ba? Ang pinakamalungkot niyan, humingi ka na naman ng another mandate sa taong bayan. Ibalik mo na muna. Sa akin lang, ha? Sa akin lang. Ano yan? Ano yan? Ayan, mamaya pag-usapan natin yan at iba Ikaw, pang Pao, malalaking sinasabi issue ko sa'yo. sa pagbabalik ng executive session. Ang oras natin, 9:30 ng umaga.
Magandang umaga sa ating mga kababayan at lahat ng Pilipino sa buong mundo na nanonood at nakikinig dito sa executive session sa DZRH. Ako po si Paolo Capino, ang inyong host ngayong umaga. Kasama pa rin of course si Senator J.V. Ejercito. Good morning, Sen. Si Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, Kong. At si paring Ed Javier, nakakabili lang ng 50 shares Yes! sa 10 golf course. Yung. Yan po Ito. May Para comment dito Ang gwapo nung parang Koreano nakaputit, naka-shades. Yes, sir. Sa kayo di Koreano, congressman. Ang Richard Gere ng executive session. Ed Alam mo nyo, Javier. lahat po yung utang. Para Joke lang mapag- mga friends. Hindi, Hindi yun kasi lang yan. maayos mag-busy sila di ba? Yung maliwanag dito, meron na mga dinismiss din naman si Uncle Sam. Kagaya nung si Leong, na dismiss yun from the ombudsman. Ganun ba? Oh yes, dismiss. Good. Dismiss. Okay, okay. Dismiss yun. And then yung mga iba, yung mga kaso nila in place. In place yung mga At alam ho ninyo, hindi naman ho, alam nyo kasi mga kababayan, kahit ho gaano kagaling yung ating ilagay riyan, kahit ano ang kagustuhan na pabilisin, meron ho talagang mga legal na proseso, Proseso na hindi natin- pwede hong gamitin Can avail, yung can mga avail. akusado. Kaya miski gustong paspasan ni ombudsman, di ba? Oo. Meron talagang legal processes that have to be followed. And Ito, The there whole are process other- talaga. there are Lahat other mabigat. agencies involved. There are other Ako agencies. gusto ko lang bigyan ng unsolicited advice tong bagong communications team. Yan. Sana, ano lang. Ganda mo. Galingan mo, ha? Hindi, kay Sec Jay tsaka sa team niya na papasok. Sino ba ang sekretary? Si Castro? Hindi, Yusek yun. Hindi, akala ko si Jay Castro ang Yusek. Si Ruiz. Hindi, ang- hindi. Kailangan din kasi ng medyo matapang-tapang ngayon. Ibig sabihin, hindi Hindi. matapang si Jay Ruiz. Hindi. Hindi naman. Yung si Claire kasi, abogado yun. Pangalawa, press officer ang tawag. Kaya nga But you have unsolicited advice, you have to protect the principal, which is the president. In your case, Dapat hindi reckless. Secretary Ruiz. Kung magbibigay kayo ng statement, dapat you represent the seat of power, which is represented by the president, and you make sure he is not exposed Wag daw. to, although eventually naman may mga critics, pero At saka- you minimize the damage in terms of communicating whatever agenda or whatever plan or program this administration will have. Alam And hindi dapat ang presidente ang sumasalo dun sa problema. alam ho ninyo, ang inyong role ay government communicator. Sabihin Diba? nyo kung ano nangyayari. Dapat ho, ang sinasabi ninyo, ang ini-espouse ninyo, Yung ay ang nangyayari. pulisiya ng gobyerno. At saka yung nangyayari. Pag nagsasalita ho kayo dyan, di ba? Kung lalo na kung hindi naman kayo tigapagsalita, Hindi sila Diba? tagapagsalita. kayo po ay press officer. briefer. Di ba? Pag sinabi ninyo, I think, as Wala a na lawyer, ganyan. Wala ho kami, with all due respect, wala ho kaming pakialam sa personal view ninyo. Because hindi po kayo tinatanong, di ba, as Mr. X or Mr. Y. Ang itinatanong, ano ho ba ang stand Posisyon. ng gobyerno At yung posisyon. at yung posisyon ng gobyerno dito sa isyong ito. Hindi nyo pwedeng sabihin, as a lawyer, I think, ganyan, Hindi, wala ganyan. yun. Because we are not asking your personal point of view. Di ba, Alter you are, ego ka. you are there as a press briefer of press, ano ba tawag doon? Press briefer, press Hindi officer. nga ako, ngayon lang sa tagal kong nag-handle Hindi, ng ganyan. Ngayon lang ako nakarinig ng posisyong ganyan. Hindi, Nagsimula naman yun kay Daphne Osenio. Hindi lang yun. Noon pa, meron din Press naman. briefer na Press briefer designation? yun. Ang ibig sabihin ng press briefer, you come out with the facts. If you do not know what's happening, Hindi then ka say pwede so. mag-imbento. Then say so. Do not come out with Pag your tinanong statement. ka at wala ka, I'm po, sorry. ang pamahalaan ay wala pa pang pong desisyon masasabi tungkol dyan. Yan, tapos. Wala pa hong sinasabi ang Pangulo tungkol dyan. Hindi mo pwedeng ipasok dyan yung personal point of view. Sa tingin ko, teka muna, kung ako nandun sa Malacanang press ko, Well, Sir, ma'am, pasensya na po kayo, pero wala ho kaming pakialam sa tingin nyo. Diyan nangyari si Nalasierte. Pero No. talagang At that time. ang daming ganap. Ako nga, kaya nag-post, nag-issue rin ako ng statement sa makaganapan lately na ako yung pinagdarasal ko na kung ano yung makakabuti sa bayan. Talagang hindi natin maipagkakaila na Meron. may pagkakawatak-watak dito. Tignan mo na yung mga opinion. Pag sinabi mong ganto,
ano ka na, pro Duterte, Yes. pro BBM ka, hindi Yes. po. Hindi Ako po. po, Pro-bayan, pro-bayan. Ako alam ni Kong Jonat Yes, yan. yes. Ako personally, inaamin ko naman, si Pangulong Bongbong Marcos, bata pa lang kami, meron kami Magkaibigan common na kayo. friends, magkaibigan na kami. I want him to succeed. Yes. Because his success will be our success. As, Di ba? As president, bayan natin in the same way bayan natin to. that when President, si PRRD, ang nasa administrasyon, I was all out support for yung bill kasi advocacy ako yan na Kung Jonat, Yes. alam mo naman na Yes. passionate ako dyan sa infrastructure development because this will stimulate economic growth and spread out the development. Malaking bagay yun, malaking hindi bagay. ako playing safe po. No? Unang-una, bawal ako. Ayan, may mga nagsasabi, playing safe. Hindi po. Ako po, wag tayo mawala sa focus. Alam natin, meron tayong kaganapan na sa politika ngayon, nangyayari with all of this issue. Pero ako po, I would rather choose to focus on the issues that need to be addressed. Attended to. Oh. Attended to. Yes. Binanggit ko kanina, Kong Jonat, yung Yes. Vietnam, mauunahan na tayo. Huwag tayo mawala sa focus yung infrastructure development natin, energy, agriculture. Kahit ito lang tatlong Tatlo, ito. yan. Na sana po ako'y nakikiusap din sa administrasyon na itong tatlo talagang bigyan lang ng kahalagahan. Pati healthcare, of course, isama na rin po natin. Education, healthcare, yung mga... Yung mga yan. Pagtuunan natin ng pansin, no? Of course, talagang, syempre, ako frustrated ako sa totoo lang with all of this political noise. Totoo, oo, may legal, meron, we have to give due process sa lahat, no? Pero yung political noise, dapat ako, I would rather choose on focusing on all of these things. Infrastructure, energy, healthcare, agriculture. Yan. No? Yan lang. Sana itong itong 3 years, 3 Remaining, the remaining 3 years. sana po may mangyari na at talagang maramdaman ng Pilipino itong Kasi nangyayari ito. Kailangan maka-improve yung kalidad ng buhay. maganda lahat yung mga batas, meron na yung agenda, Philippine Development Plan from the 2022 to 2028. Meron ng programang ganyan. The nation building agenda is there. Ang importante yung follow through Yung sinasabi ni Sen. And nandito na yan It's already there. What are you talking about? Hindi mo na kailangan ng batas. All you have to do is to follow through, work it out, and implement what needs to be done. Yun ang importante doon. Yun ang kulang dito. Let's say properly. Yung Tsaka follow through. Kung Yung Jonat, implementation. dapat wag tayo mawala talaga sa Hindi, focus. Kasi dapat alam mo, naiingit ako Thailand, Indonesia, Malaysia, now Vietnam. Wala silang ganitong instability. Kaya tuloy-tuloy yung progreso nila Di ba? Yung investments nila. Dapat yun ang ating pumapasok. Kasi nga, they lay down the infrastructure. Yun ang importante. Kagaya niya na Sen, Pau, yun tungkol sa binitawan mismo ni President BBM na gagawin tungkol sa coconut industry bago umalis si President Duterte, there was already a program for the use of the coconut levy for purposes of uplifting the life of the coconut farmers and re-energizing the coconut industry. Meron na tayo 11954 na 19524 na law regarding the use of the coco levy. Kasi nawala na tayo sa coconut industry. We are supposed to be number 1. Dapat number 1 80% tayo. tayo dapat yan. Hawak natin to. Nawala pa. Nawala yan. Ngayon, ito yan. Ay, nakakalungkot. Kung ito lang mag-focus tayo, sinabi ni Presidente, 100 million trees. I-ano natin yan kasi kailangan natin yan. The world is waiting for us. Where are we? Yun na importante ngayon dyan. Ako naman Maraming ganon. At saka Healthcare, ganon din. Tama. Nasaan dami nating tayo? ayusin. Paano Yung natin PhilHealth. ayusin yan? Kaya nga mag-ano kayo, Kong Jonat, ako in my capacity as the sponsor of Universal Healthcare. Humingi na rin ako ng permiso kay Sen Bongo dahil Yes. siya po ang chair ng Committee on Health, ng Mother Committee, to conduct already yung Oversight Committee Yes. hearing on the implementation of the Universal Healthcare para makita saan ba nagkulang ang PhilHealth, saan ba nagkulang ang implementasyon, paano natin ma-improve pa. So, gawin nating pro-development tayo. Pati yung synchronization ng Department of Health, the health program from the national government to the LGUs and then the PhilHealth being yun ang nagiging nagbibigay ng papondo
para dito pa in addition to the General Appropriations Act Doon tsaka kung Jonathan ako, aminin ko naman, no, maraming sasabi, playing safe kayo dyan, ganyan, pro Duterte, pro BBM, hindi po. Ako sa totoo lang, aminin ko, syempre nalulungkot din ako sa mga pangyayari, no. Sana ideally, magtulong-tulong tayo, no. Magtulungan yung mga political figures para nga yung mga main problems sa pinag-usapan natin, Pawi, umusad, no? Inamin ko naman, naging malapit din ako kay Pangulong Duterte kasi nung siya po Pangulo, being the one who defended the DOTR, yung mga marami siya build projects, sinasama po niya ako sa Japan at iba pa para po dun sa pag-finalize ng North-South Commuter Line. Nung pag-finalize ng Metro Manila Subway System, nandun po ako. Kaya lang, sabi ko nga, nung naging si Pangulong Bongbong Marcos na Pangulo, ako pa rin po ang nagdedepensa ng mga project ng DOTR para magtuloy-tuloy, no, from the Build program Pangulong President Duterte, itong Build Better More, talagang nilaban ko naman kung Jonat na yung priority projects mailagay sa program appropriations, no, na yung pong focus natin na magtuloy-tuloy programa, hindi po sa playing safe tayo, ayaw natin makaya sa politika, pero kasi kung tayo lahat hahalo, sino pa magfo-focus para magkaroon ng kaayusan? Tama. At sagot itong problema. Sabi ko nga, Ed, panahon ni Pangulong Duterte, ako nagdepensa ng DOTR para sa railway projects. Ngayon, panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, tinutulak ko pa rin. Tama. No? Ako pa rin nagdedepensa at tinutulak ko pa rin na matuloy yung South Long Haul, yung papuntang Bicol. NSCR. Yung NSCR tuloy ngayon ginagawa na po. Metro Manila maraming Subway, problema yung NSCR. Mindanao Railway System, no, na nakaput on hold, nilagyan pa rin po natin ng budget. Alam Oo, niyo tama. yan. Nilagyan ko ng budget yan para magtuloy-tuloy. So hindi po sa play safe po ko, kaya lang hindi po din may mawala sa focus dito. I would rather na mangulit po ako, talagang tutukan po ito para lang magka-benepisyo na, para yung economic benefits. Maramdaman na natin. Sa akin naman, walang masama kung si Sen ayaw niyang makigulo at makidagdag pa sa ingay ng politika. Dahil sa panahon ngayon, ang kailangan ho natin, solusyon sa pagtaas ng bigas, solusyon sa pagtaas ng kuryente, maayos na supply ng kuryente, murang tubig, murang pagkain. Yan ho yung mga kailangan natin. Hindi ba? Kung lahat tayo sasawsaw na lamang sa politika, di ba? Walang mangyayari sa atin. At ito lang po, ipapaalala ko lang, di ba, sa ating mga kababayan, kailangan lang ho, alam ko, medyo mahinahon, di ba, kailangan ho tayo. Emotions are high. Emotions are high. Pero syempre tao lang din tayo. Nalulungkot tayo. Ako, personally, nalungkot din ako nung sa nangyari. Naalala ko nga si President Erap Mas imagine yung sympathy nung panahon ni President Erap, parang ganun Naulit din, no, na ulit. Kaya nga yung handling sana could have been better. Yes, tsaka alam ho ninyo, kung sino man ho yung nagpapaliwanag, sana ho wag nang dagdagan yung emotions, di ba? Alam ho ninyo, kahit kanino man ho kayo nakapanig dito, pag sa inyo ho nangyari yan, masasaktan kayo. Siyempre. Di ba? Kaya ho sana, yung mga statements na patuloy pang humahati, you have done your part. Andun na ho si Presidente Duterte. Parelax na. Tama na, di ba? Wag na ho ninyong dagdagan pa yung galit, di ba? Kasi wala hong maitutulong yan doon ho sa paglalagay ng pagkain sa ibabaw ng lamesa ng bawat Pilipino What you can come out with if you want to, because hindi na pwede natin ilitigate itong kaso nito in public Ilitigate mo to sa nandun na Ang problema the litigation is in the Hague already. Ngayon, kung gusto magpaliwanag ng pamahalaan, ang gagawin, maggawa kayo ng At sana, yung frequently asked questions tungkol dito sa nangyari. Ito bang ginawa na ito? Kailan nag-umpisa yung pangunguha ng ICC ng impormasyon? Anong nangyari doon? Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Yung ganong klase. Alam mo ninyo, yung mga tiga-explika, dapat ho hindi ho kayo argumentative. No, there's no need for Hindi that. ho kayo debative. Wala ho kayo sa husgado na ang kailangan ay preponderance of evidence. Do not litigate this in public. Do not litigate it in public. Yun ang There's no need. Manawagan po kayo. Ako, Pawi, maglalabas ako ng frustration dahil nga alam niya naman ang focus ko. Advocacy ako ever since itong infra development. Sa halip na naghahanap na tayo ng gagawa ng South Long Haul dahil nabainbin. Sa halip na yung Mindanao Railway System, naghahanap na tayo ng magte-take over din para matuloy na. Itong hanggang dahil sa mga
nangyayari ngayon, baka sa 2028, pag hinayaan natin, hindi na tayo makausad. No? Kaya nga, let's focus on these problems. So ako po, kahit na meron nangyayaring ganitong sa sitwasyon ngayon, ayaw natin mawala dito At saka, sa dapat natin alam mo, pagtuunan yung- na pansin. Sen, Kong, Pau, alam mo yung efforts ng gobyerno natin, yung efforts ng Pangulong BBM, yung efforts ng DTI, yung efforts ng private sector, Lahat yan. na yung mga mamumuhunan pumunta rito, 'di ba? Maganda rito. Kung ikaw ba mamumuhunan, Pau, ito si Pau, malaking negosyante to. Sana makadakma din ng 200 to pagdating ng araw. Malaking utang ang kailangan. Ang tanong ko, mamumuhunan ka ba sa Bayaran. isang bansang magulo? Ayan. Mamaya, sagutin natin yan at iba pang mga issue. At meron tayong bumisita sa atin dito sa stasyon. No, si- Dito si Congressman Arnel T. Nasa likod natin. Boss! Oh, ay! Asan ka? Ayan. Maya-maya FPGA. pag-usapan natin. Pero kailangan muna natin mag-break. Dahil, ayan na. Kailangan muna natin mag-break. Ang oras natin, 10 minuto bago mag-alas 10 ng umaga. Oo nga. Okay, magandang umaga po sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa executive session. Salamat po at nanonood pa kayo sa isang Sabado ng umaga. At ako po si Paolo Capino. Kasama pa rin, syempre, Senator J.B. Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz, at paring Ed Avier, at ang ating very special guest. Special guest. Si dating LPGMA congressman at presidente ng Regasco, Congressman Arnel T. Good morning, Kong. Good morning. Morning, Kong. Kasama morning. ako sa Morning. to. Sa 15 Congress, nagkasabay kami Yes. ni Kong Arnel T. To Good Hindi, morning. kaya andito rin LPGMA. siya. Merong malaking police operation kasi na ginanap sa Cebu. Tama po ba? Yes, Kung sa Visayas, may na-confiscate na 60 million na tama? Piraso, Kong, 60 60 million na Na piraso piraso. ng illegal canister. Ilan ang sa'yo ron? Ha? Baka kay General Dodi. Kung pwede mo ba ikwento ano yung nangyari dyan sa 60 Cebu? million canisters, 60 million canisters, illegal canisters. Dami, Yes, oo. Kaya nga sabi ko, very effective naman na may bagong batas para dyan. Kaya maraming mga kinokorek ngayon ang ahensya ng Energy Department. And of course, with the help ng Philippine National Police headed by the CIDG. Kasi yun ang operating arm. Ng National Police, yes. Isipin mo kung nailabas yun, 60 million. Oo. Ang tindi nun. 60 million ho ito. Ito, I suppose, kung ay yung mga substandard, di ba? At alam nyo mga kababayan, ito yung ibinebenta ng mura, pero ang laki ng risko na makasunog ang bahay nyo. Sasabog yun. Sasabog Kasi di yun. ba may mga home kit ngayon na mga yung lutuan, yung Yes. mga kalan. Ngayon, pag substandard yung tong canister. Sasabog yun. Sasabog yun. Tsaka alam mo, yung Regasco, hindi naman nandyan si Kong Arnel. Bata pa ako, Regasco na yan eh. Di ba? Gano'n. Kaka-30 mo lang ba? Yes, sir. Aray ka. Yung Regasco, Hindi, matagal na yan. Hindi, alam mo ninyo matagal mga na yan. kababayan, yan ho gawang Pilipino. Di ba? Yun ho kasing mga malalaki, di ba? Yung marami ho dyan, lalo na noon, 2 o 3 malaking player, kung ano yan gawa sa labas. Pero ito talagang homegrown Regasco. Lumaki. At sigurado kayo. Mura na, sigurado pa. Kung napanood ko rin dun sa show niyo, na paano ba malalaman kung Fake o substandard hindi? yung Substandard. canister? Yung LPG kasi madali pag kinakalawang na. Pag canister, usually parang bago naman halos lahat ng itsura niyan eh. Yeah, well, ngayon may bagong inilabas ang DTI at DOE na ang canisters ngayon, hindi na canister ang tawag ngayon dyan eh. Small cylinder o yung bus lahat kailangan So refillable. may mga standards yun. May standard. Ano ba Yung yung mga pag sinabing canister? Ano ba yun? Yun yung ano. Ito yung mga nilalagay. tin cans na yung bang throwaway. Yes. Ngayon, dahil ang sabi ng DOE dyan, dahil pag ipinasok yan, may laman na butane yan. Yes. Oo, pero dahil as of now, meron na silang policy ngayon na ipinagbabawal na yan eh. Dahil walang DTI BPS standard yan eh. Walang standard yan. Kaya pinalitan nila ito ng mga tinatawag na small
canister, which is ito yung small cylinders or pressure vessel ang tawag nila ngayon sa bagong batas. Ito, refillable na to. Made out of aluminum and stainless. Ito yung mas safe. Ito yung mas safe. Ayun. O kasi dati, ano lang yun eh. Kung ano-ano Throw away. lang i-throw away. Kung ano nga yung ginagawa para masolo nila yung merkado doon, itong mga illegal producer, hindi producer, illegal na nagbebenta, traders. Yes, so ang ginagawa nila ngayon ay kinakapture nila o hino-hoard nila. So ito yung dalawang issue kaya nagkaroon ng massive drive ang DOE and CIDG. Dalawa yung hinahabol nila doon eh. One is yung unregistered Cylinders. small size cylinders na pinasok without advising the DTI. Yes. And pangalawa, ito yung mga legit brand na Kinukuha nila. kinukuha, tinatago nila. Walang pinag-iba yan noong panahon ng labanan ng beer. Kukunin nila yung mga botelya. Oo. Gin, gin. Kung ano-ano, mag-workout sila. Tapos, hindi na makaka-produce ng iba yung legitimate. Nagkakaroon ng problema. Alam mo, yun ang kagandahan. Kapag Pag merong sana grupo, may may grupo, grupo. halimbawa yung grupuhan nila Kong Arnel doon sa tumitingin dyan. LPGMA. Yes. Di ba ito party list, pero talagang party list na nagtatrabaho. Di ba? Yeah. Halimbawa, kitang-kita naman na, ako kilala ko si Kong Arnel bago pa mag-congressman to. Ay, inabot ko to. Yung, at least happy ako nung 15 Congress, Ed. Oo. Na yung mga party list, talaga may mga advocacy pa. At Nagtatrabaho. mga legit nagtatrabaho. O ngayon, yung mga party list, sila na ang pinagtatrabaho eh. Di ba? Puro... May nagtatrabaho para sa kanila. Oo, meron eh. Ito, tinan mo. Ito legit, mga legit. Anong to. specific? Nung araw, kikita nyo, bulok na bulok yung mga silindro. Nung araw, ang sunog kaliwat kanan, dalawa lang ang rason. Kung hindi faulty electrical wiring, LPG. yung LPG. Sumabog. Di ba, kita ko kung paano sinepard ni Kong Arnel at yung Tsaka LPG. bihira mo na marinig, no, na may sumabog na dahil sa LPG, sunog, no? At saka Di ba, makikita mo bihira. talaga ngayon, kahit sa kanayunan, sa mga probinsya, palagi tayong nag-iikot. Di ba yung kanilang mga silindro, magaganda na. Di ba, whether that is Regasco o hindi man, makikita mo nag improve talaga. Yun ang kagandahan kapag yung grupo, di ba, nagtatrabaho at ma-institutionalize itong mga changes na ito. Katulad nung, ano ba yung naipasa mong batas na Yung yun? Republic Act 11592. Yung 11592. ibinalik natin sa regulation yung LPG industry. Oo. Dahil sa tingin natin, lahat naman ng petrolyo dapat i-regulate. Huwag lang yung presyo, okay lang. Pero yung mga permitting, pag i-issue ng mga Mahigpit permits, konti. dapat higpitan. Dahil wala tayong sariling produktong petrolyo, pero dapat hindi maabuso. Kaya kailangan nandyan ng gobyerno para i-oversee or at least i-regulate nila. Nakita nyo? Tsaka si Kong Arnel, nakatatlong termino to, nakapasok, nakalabas, tahimik lang, nagtatrabaho, may naipasang batas na milyong-milyong Pilipino ang nagbebenepisyo. Yung ibang party list dito, kakaupo lang. Di ba, 3 tansa nang gustong ilagay doon sa Barong Tagalog nila. Di ba, para mahalatang congressman sila. Wala pa naman na ipapasa. Di ba? May pin. 3 tansan nga meron dito. Meron dito. Di ba? Ba't di na lang kayo magpalagay ng uniforme? Number 1, congressman. Kulang nalagay. Congressman ako. Oo, sa ulo. Sa noo, ha? Oo. Hindi, pero gusto ko lang... Tsaka may mansanas maglakad. At saka isa pa, nung araw, itong nasa tabi ko naman sa kaliwa, Yan. nakailang termo na din tong congressman. Pero hindi ko nakitang kumita. Di ba? Hindi ko nakitang yung mga Lamborghini. Nagsamantala. Nagsamantala sa poder. Hindi, si Kong. Wala, Jonat, simple pa rin. Simple. Pagmula noon hanggang ngayon, ganito pa rin. Ngayon, makita mo, kauupo pa lang sa... Meron si Kong Jonat, Lamborghini. Hindi, Sila pero- Lamborghini, ito Lamborghini pa rin. Ang dami, alam mo, ito naman si Kong, ito naman fiscalizer nung araw. Di ba? Pagka medyo tingin niyang dapat kontrahin, dapat kontrahin at ipakita yung kabilang side. Marami rin naman tayong batas na naiano doon. Hindi, alam mo, yung mga batas na yan, ibabalik ko lang dun sa issue kasi maraming nagre-request na pag-usapan pa rin natin. Ako naman, ang opinion ko dun sa nangyari for the past 8-9 days, siguro panahon na din talaga na ang mindset kasi dapat ng botante kung paano palakasin yung institusyon. Hindi paano ipagpatuloy ang kasikatan o ang mga personal na agenda ng mga politiko. Kasi ang hirap niyan dahil yung warlord state
na andito pa rin tayo sa Pilipinas dahil mahina ang mga institusyon, mahina ang mga ahensya, mahina ang mga komisyon na tinatayo dito sa ating bansa. Diyan ka nagkakamali, ha? Yung Yung komisyon, sinasabi yung mong komisyon. mahina ang komisyon. malakas. Malaki komisyon na yun. Hindi, ibig Triple. sabihin, yung Mabigat commissions, yan, mabigat. meaning yung mga attached na Ay, liwanagin mo. agencies, branches, Kasi yung commission attached noon. agencies. Ha? Triple ngayon. Iba yung commission sa commission. Hindi na... Ibig Mga sabihin, authority, yung mga mga attached ahensya, authorities, mga ahensya, oo, sabihin mga natin. attached offices, Yung mga attached, ahensya, yung Huwag mga agencies. sasabihin komisyon. mabigat Huwag yun. sasabihin hanap buhay. Mabigat yan, mabigat yan. Marami kasing sa mga ahensya. Oo. Kung hindi komisyoner, Oo. chairman. Yun. Maganda. yung share ko. Asa yung share ko? Yung mga chairman of the board. Binanggit ni Sen JB din kanina, pati Korean nandyan. Yeah? Yung party Korean. Oo. So may may commissioner, Chairman. may chairman, tsaka May Korean. Korean. Oh. Tsaka si Eddie. Ha? Si Eddie. Anong Eddie? Eddie ako. Mabigat yun si Eddie ako. Oo. Mabigat yun. Mabigat. Kasi nakabalik yun eh. Si Eddie ako. Paano yung Eddie tayo? Hindi, May ganun ba? Pati meron. Ay, ha? Pati. Anong pati? Pati ako. Yung nakakalungkot, ano? Nakalungkot. Hindi, I kasi... mean, sa atin, minsan sana, minsan wag naman yung garapal. Parang moderate your greed nga eh. Tingnan mo si ang simple lang dito, nasa dulo, nasa kanan ko. Simpleng-simple lang nga, pero hindi niyang kailangan. Nakita mo pa, ha? Silent lang yan, pangiti-ngiti lang, pero super to. Ha? Hindi, Kaibigan natin si Kong Arnel. Dito rin natin makikita yung ating yung nabuong demokrasya ay mapapagtibay naman, although kahit konti-konti mapapatibay sa pamamagitan ng batas o sa pag-focus kung ano talaga yung mission vision ng isang ahensya, ng isang opisina o ng isang attached agency. At baka kasi pag bumoto tayo na gustong maghari-harian sa ating bayan, ayan, magkakaroon yan ng kalaban at yan na nga ang nangyayari ngayon, nakaka-clash ngayon ang mga personalidad. Madali yung actually, pinakamadaling gawin yung mission vision. Pinakamadali. Ang importante yung implementation, yung follow through. Ang dami Kasi na- lahat tayo, dami na nating Ang dami agenda, na- ganito, ang dami na development committed kompleto na sa yan. mission vision na yan. Committed, kumita. Kumita. Halimbawa ngayon, Vision and vision. meron tayong we have every so often we have Philippine development plans, etc. All of these are for nation building, maliwanag yun. Yung follow through, yung implementation, yun doon tayo nagkakatalo. Ngayon, Palagi. meron Yun ang tayong workout. pagkakataon sa Mayo, 12 senador yan. Meron tayong pagkakataon, mga mayor natin, mga governor natin. Kung pipiliin natin o iboboto natin sila dahil sa kanilang personalidad at wala namang programa o walang plano na nakalatag, ganun na naman ang mangyayari sa ating bansa. Ganun na naman ang dibisyon ng ating bayan. Minsan nakakaano na rin eh. Minsan nag-aaral ka, di ba? Siyempre, para mapasa mo yung mga magagandang batas, di ba? Kaya lang nakakalungkot talaga minsan nagiging parang popularity contest na. Dapat hindi ganon. Tingnan natin track record, achievements, at yung karakter ng mga kandidato. Tsaka alam mo nyo, mga kababayan, ngayon, sabi ko nga, pinakamaswerte ang mga Pilipino pagka ganitong panahon. Ang dami ho nagmamahal sa magsasaka, mga guro, mga gwardya, mga teacher, mga seniors, vendor, mga mga seniors. seniors. Bay lahat ho, mahal na mahal ho kayo. Hintayin nyo manalo mga yan. Tingnan nyo kung makita nyo pa. At sa darating na Mayo, di ba? Kung gusto nyo manatili tayo sa gilingan ng ating mga politiko at ating mga gustong maging leader na akala nyo tutulungan kayo. Ayan, iboto Basta. nyo ang mga kandidato na giling-giling. Ito. Yan, ganyan ang Ikaw. deserve nating mga Ito. leader. Ito. Kaya tayo nagkakawatak-watak. Watching daw from Green Meadows. Sila. Sino yan? General Romy Pokis, si Ah, General okay. Pokis, si Chris Agustin, Jun Ebdane, si Joel Prego, at saka si General Bong. Ito parang yan, magugustuhan mo to. Sabi ni Jojo Manarin, yung mga ibang naglilingkod, may sweldo na, may sahod pa. Yun. Di ba? Pero, Oy. si Kong Arnel, ano bang party list number mo? Ako, ngayon, 136. 136. Yes. Yung ating Tinig senior. na seniors. 97. 97. Tinig na seniors. Mga kababayan, ito, mayroon akong paalala sa inyo. Yung mga kababayan, lalo namin dyan sa Visayas, Region 8, di ba? Region 7, di ba? Dyan sa Pamindanao. Pag boboto kayo ng party list, lagpasan ho ninyo yung unang 10.
Diba? Yung unang 10 lagpasan ninyo dahil Alam diba, niyo na. napakarami pa na mas magagaling, diba, na party list doon sa bandang ibaba. Wag lalo nyong iboboto dyan yung mga nagpapanggap na programa ng gobyerno tulad ng GSIS. Ano ba yung party list? SSS. GSIS, SSS, yung tupad, yung 4-piece, kaklaruhin ko lang ho mga kababayan, hindi ho mga party list na yan ang nagbibigay ng benepisyo sa inyo. Ang nagbibigay ho niyan ay ang gobyerno na ginokopya ho nitong mga party list na ito para magkaroon ng advantage doon sa darating na halalan na ang hindi ko naman alam kung bakit pinayagan nung pinakamagaling na COMELEC chairman, George Garcia. Aray ko. Ayun na naman si May panlaban na ako ngayon kay George Garcia, yung batang abogado sa Isabela. Yung Respicio. Respicio, Atty. Respicio. Debate kayo nun, Chairman George Garcia, kay Respicio ako. Debate kayo, one-on-one. Ay, ikaw talaga, Parang mainit ka na naman. Mainit. Kasi, di ba, si George Garcia magaling. Graduate yan ng Lyceum Law School, kung hindi ako nagkakamali. Di ba? Di magaling to. Labanan ng Atty. Respicio bata kasi magaling din yung bata eh. Oh, kilala ko yun, actually. Magaling Kilala ba? ko yun. Ha? Kilala mo? Kilala mo? ko. Sa Kilala ko. Kaklase mo ba yun? Hindi, kasi may mga producer ako ng iba-ibang show eh. So, nakontak Kasi ko na sabi yun niya eh, as guest. papakita ko sa iyo kung paano. 'Di ba? At saka meron lang isang simple request yata yung bata, tama ba? Na sabi, wag lang i-connecta sa wifi yung mga makina. Yung mga makina. Kasi hindi daw explicitly na andun sa Nakalagay. guidelines, di ba? Chairman George, mahirap bang gawin yun? Kung talagang naniniwala kayo, hindi ilagay nyo. Bakit kailangan makipaghulaan pa? Hindi naman ho kasi kami kasing talino ninyo eh. Di ba? Bakit hindi nyo ilagay kung totoo naman? Nahin mo si Paringit, ha? Mainit-init. Medyo mainit. Mainit summer, nag-heat wave. Hindi kasi, ang dami ng gustong lumoko dyan sa party list system natin. Alam nyo naman lahat yan. Kung Arnel, Kung Jonat, Senpao, alam nyo na that they have bastardized the system. Ang tanong ko, why is the COMELEC enabling these party list groups? Yung bang i-register mo yung, meron pa yung mga TV show, di ba, na party list na rin. Ba't di na lang ako gumawa Bongbong Marcos party list din? Baka sakaling manalo, papayagan nyo ba yon Chairman George? Meron na yata eh. Meron na ba? Meron din. Baka pinayagan din niya. Diyos ko. Ang sa akin lang, sumubok sila. Napakaraming tumatakbo, nagugulat na lang ako eh. Ang Ako, sa akin, sabi ko, paano naging marginalized to? precisely. Siyempre, sasabihin naman nila, hindi. Advocates kami, Kasi advocates. yung bagong Supreme Dahil naman Court, yan kung Jonas of Supreme decision Court, eh, na 2013. na pwedeng payagan Yung mga basta marginalized. advocate ka lang kahit Yes. hindi ka miyembro ng marginalized sector na mag-represent. So, doon nagkagulo ko. Kasi no 2010, pag upo ko, legit pa yung mga nandun eh. Inabutan ko karamihan dyan. Magsasaka, agriculture, Bakada, education. Bakada. edukasyon, abakada, yung mga progressive, no? Yung mga Ngayon naman anak progressive promise, din lahat. Ganun, pero Progressive may- din ngayon. may ingay sila pero yung advocacy nila pinaglalaban nila, di ba? Ngayon, kahit Sen, mga mas ano. progressive. Saan? Panay contractor na, progress billing. Progress. Hindi, Good morning! yung risk kasi dyan na napag-usapan na rin namin ni Paring Ed dati. Pag patuloy na ganito, especially sa simpleng paraan lang ng pagpapangalan dun sa mga programa or ahensya ng gobyerno, anong pipigil sa next election kung hindi maayos to sa susunod na kongreso? Anong pipigil Actually- sa mga tatakbo para magkaroon ng kunwari Piolo Pascual party list? Hindi, alam mo, Pao, Gerald Anderson party list. from... Kung sino man yung sikat ng Ngayon, time na meron yun. pang Batang Quiapo. Anong kinasaysayan ng Batang Alam Quiapo? mo- Matanong kita, Chairman George. Yung dati, nagkaroon na ng decision dyan tungkol dyan sa ganyan eh. Yung using government programs. Yung MAD. Yung kay Richard. Ano siya? Disqualified siya. Disqualified Disqualified siya. Anta- Yung movement against drugs. Ang point ko mga kapatid, ito. Yung mga tao, yung mga grupo will always try to take advantage of the legal loopholes. Yes, they It will, is for they the COMELEC to be strict about it. Huwag niyong palusutin. Lembot-lembot tong Chairman George. Ano mangyari sa buhay natin? Yun ang matindi. Mabigat. Medyo mabigat tong, Kumusta na si tayo? Pangit. Sabi ni Don Jaime Fabregas.
Yun. Oh, yun. Mabigat Magaling yun. yan. Magaling yun. General! General. Good morning! General. Jimmy Fabregas. Si Jimmy. Morning. Si Jimmy. Ay, bati ko Fabregas. lang din si Gov Susan Yap na last week nandun ako sa Tarlac. Tarlac, nakiparty ako sa kanyang Morning. Kanlahi Festival. No, nakipiesta tayo, nagsama sa motorcade, tsaka yung kanilang fireworks display. Ang ganda ng development plan ni Gov Susan Yap. Kasama rin namin sa Yeah. Kongreso yan. Oh, magaling, Isa sa magaling. mabait. Mahusay talagang gobernador, no, si Gov Susan Yap. Kaya binabati ko ang Gov. probinsya ng Tarlac. Maraming salamat. At nakasabay ko si Diwata doon, nangangampanya rin. Oh, si Diwata. Oo. Pulis yung pulis? Hindi. Hindi. Yung kamukha niya lang yun. Hindi. Ito. Yung masugit, yung matapang. Oo. Ay, hindi. Ito yung Ikaw mataray talaga, naman to. paring Ed. Pareho sila. Ito mataray naman. Ito naman, Mataray. sasabihin ko lang mo sa inyo. Ah. Yung nire-represent ho nitong party list, nasa party list na lang din tayo eh. yes. Yung vendor. Ah. Hindi ho vendor number 1 na nominee niyan. Ang number 1 nominee ho niyan, government contractor. Para lang ho mga kababayan, malaan ninyo. Ha? Na kung baka akala ninyo, yung vendors party list ay vendors yan. Samahan ng mga vendors. Hindi po. Ang number 1 nominee po niyan, government contractor, ang dami hong nadakmang proyekto ng gobyerno. Pang ilang Ganun ba? nominee ba si ano doon? Panlima. Ginagamit lang ito eh para Layo. sumikat yung vendors party list. Siya yung kumakaway-kaway doon eh. Oh, yun ay kakatalo nila lalo ngayon. Tapos, Lalo ngayon. ako baka bilang governor, at least nakita ko na siya. So kung ano siya sa ganun din siya talaga. Sa totoong Kasi buhay. pumasok Sa totoong doon, buhay. binati na si Gov, umalis na. Hindi kami pinansin talaga lahat. Kaya nakita mo yung kanyang parisan dito. Mataray din talaga siya. Nakita mo yung parisan sen doon sa Baka likod, naman image lang. Hindi doon sa ka. likod ng office mo, yung Ah, parisan. ah. 'Di ba dati daming tao? Oo, dinadagsayo. Oh, ngayon nilalangaw na. Oh, ito. Good morning daw. Ang saya-saya manood sa inyo coming from the province. Regards to Senator JB, Ed, Paulo, and Kong Arnel. No, siyan. Siyempre, Governor Bene Bardone. Uy, Gob! 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 Gob, Ito I- masasabi ko I sa iyo, miss Gob, you, ha? Gob. Gob Ben, matagal Gob na Ben! naman tayong magkakaibigan. Pakainin mo naman kami Ha? dyan. Mag-ingat ka dun sa dati mong naan dyan. Mag-ingat ka dyan. Yung mali-aligid na party list dyan. Pag nalingat ka, kakagating ka niya ng buong buo. Gob, Nakita mo, Gob, alam mo na. Paramdam ka daw. Paramdam ka daw, Gob. Gob, alam mo na siguro kung sino yung sinasabi ko, 'di ba? Yung parang parang garapata na. Oh. Gob, pag di ka nagparamdam, papadalaw ko si Daddy sa'yo. Yan. Never. Ito napaka-importanting basahin muna natin dahil ito ang magbibigay sa atin ng sustansya at magpapanitili sa ating show. Isang AOB on Photo Contest 2025. Muling inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang lahat ng amateur at professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na binuksan ang submission of entries nitong February 1, 2025 hanggang July 31, 2025. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur at professional Filipino photographers na may edad 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, layo ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya: conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR sa bawat kategorya. Para sa iba-iba pang mga detalye, mag-log in lamang sa pagcor.ph/photocon2025/index.php. Pero bago tayo bumalik sa ating mga nagigiting kailangan mo na PAGCOR. Alejandro Tenco. I'll thank you. Thank you. Ay! Ang sarap dyan sa Haisinlo. Ay, Masarap salamat. yan, masarap. At least nakatingin tayo kay Chairman. Chairman, Ay, ha? Sinlo, no? Wala ako niyan. Wala ka ba nun? Wala. Eh, lagi ka kasi Ay, wala eh. eto, Masarap Chair. ang pakain sa amin. Chairman, Teka. wala daw si Ed doon. Chairman. Ako babati na lang ako doon sa kaibigan ko kasi Ay, palagi ambulansya ako- mo, lumabas na. Lumabas na. Lumabas na. PCS, Lumabas na. Pero meron akong kaibigan, palaging di nakakalimot to. Mabait to. Sino ba? Congressman Ador Plato. Yan. Morning. Yun. Siyempre, good morning. Nako, I miss Morning, you din. Kong Ador. Oh, Yan, pag nag-imbita, buuan. At Ito saka- si Al Thank You, wala eh. Hoy, pag nag-imbita si Kong Ador, mabuti yan si kompleto si Kong Ador. Di, mabuti yan si Kompleto Chairman. ang trabaho ni Kong Ador Plato. May nakaipit pang pinakamasarap na longganisa Yes. na natikman ko sa buhay ko. Yung
galing Santa Maria, Santa Bulacan. Maria, Bulacan. Ang sarap ng longganisa. Oh, yan. masarap, masarap. Hello kay Congressman Pati Ador mga at kakanin. saka sa ating mga kababayan dyan sa Bulacan. Pero kailangan nating mag-ads pa para patuloy ang talakayan dito sa executive session. Ang oras natin 10:18 ng umaga. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Paolo Capino at salamat po sa pagpapanatili at panunood at pakikinig dito sa executive session sa DZRH. Ako po si Paolo Capino at kasama pa rin syempre Senator JB Ejercito, Congressman Jonathan De La Cruz at si paring Ed Javier. Good morning, boys. Morning. At ang Special ating guest natin. very special guest, ang walang iba ang ama ng LPG industry na si Congressman Arnel T ng LPGMA Party ito. List. Good morning, Kong. Kung ano nga ulit ang party list number? 136. 136, ha? 136. 136. Basta yung 1 to 10, wag mo muna nyo boboto yun, ha? Wag ko kayo boboto dyan. Ito. Marami pa sa ilalim. Ito kay kung nakikinig daw si Mayor Nonong Palomar ng Tapas, Capiz, si Mayor. Of course, yung paborito natin palagi, No, siya. nanonood, Bong Belica, Uy. sa San Juan. At Morning. sinasabi, ay basketball daw ang talagang team dyan sa San Juan ngayon. Hindi, meron ako nakita. Saka si Colonel Francis Cabugon sa Paway, Ilocos May Norte. substitution pa. May substitution. ha? Gumraduate kasi si Paul Artadi last term na. Eh, Substitution. Meron, Medyo meron. kwalo. Problema, dayo. Akala ko yung hugot sa basketball lang eh. Sa konseho namin, Meron din, ha? hugot na rin. Sinong papalit? Sinong papalit? Ritualo, hindi naman taga San Juan. Ang address nga daw, ewan ko kung totoo. Hindi lang pala sa basketball ang important. Oo, yung hugutan. Pati sa konseho, may hugot na. Akala ko sa pambarangay lang yung hugot Oo eh. nga Tsaka nakita ko yung address, parang Santolan. Blanco, oo. Santolan, yung haba ng Santolan eh. Hanggang Quezon City yun eh. At saka siyempre si Endomingo naman, Endomingo. Consul Endomingo ba yun? Endomingo? Ito, good morning din kay Consul Eddie De Guzman. Meron siyang Uy. meron siyang grupo. Sky Freight? Sky Freight. Mabigat Sky yun. Freight. Mabigat yun. Don Consul? Don Consul. Don Consul, good morning. Eddie Di Guzman. Eddie De Guzman. Ang bigat yan. At saka si Konsehal Christian Gravador ng Muntinlupa. Good morning. At saka si Calvis, Calvis Argana ng Muntinlupa. Si Josa, nanonood sa atin from Oy, Davao. Dage. Tsaka yung atin, Si Soji, si batch 88 ng PM yan, tsaka asawa niya si Polly. Lagi nakikinig din sa San Juan del Monte. yun. Ito, Good batiin morning. ko lang yung nanonood sa akin na kapwa kong PWD, si Ronnie Malabonga. Sabi niya, sana daw maging friends kami. Naku, add mo lang ako o i-message mo lang ako. At abangan nyo sa June. Marami tayong kakasuhan ng mga restaurant dahil Naku, sa pagiging Wag muna. prejudice at pagdi-discriminate sa ating sektor. Dapat ito si Pao, Isa-isahin natin yan. sumama ka na doon sa Busy lang talaga ako party ngayon. list eh. Ha? Sumama ka na doon sa party list. Sumama ka daw Hindi, kay Commissioner Ako Gonzalo. magre-retire na ako sa 2028. Di na ako magpapakita. Ito si Pagod na ako. si Dodi Policar ng Antique, si Adsis Malakyok at saka si Raouf Manalsal diyan sa Maguindanao. Tsaka Good morning sa binabati inyo. ko, palagi din nakikinig sa atin, ha, si Uncle Tom. Uncle Tom, di ba, magandang umaga sa'yo. Tsaka yung kanyang may bahay, si Yes. Chabedet. Magpagaling kayo at may konti daw karamdaman si Chabedet. Nawawala daw yung kanyang lungkot at nararamdaman pag nanonood dito sa atin sa executive session. Magpagaling po kayo at si Pao, dadalhin pa natin sa kongreso ito. Oh. Nako. Tapos Wala na. si Rene de Belen diyan sa Las Piñas, matindi daw pala Oy. sa Las Piñas ngayon. Banatan. Matindi yung Isa pa akong believe sa'yo dyan, ha? Paano mo nababalanse si Mama Bear Oh. at saka si Mayor Aguilar. Mayor Aguilar? Ang galing mo. Hindi. Galing mo. Baka nakakaganon mo. Hindi, loko ka. Paglabas Isa mo, lang daw. paglabas mo kay Mami Bear, di ba nagtatago ka lang jacket tsaka cap, tuloy ka naman kay Aguilar. Loko kayo. Ay, batiin ko rin ng ating colleague, si Senator Rafi Idol Tulfo. Happy birthday kay Senator Ay, Tulfo. happy birthday. Happy Birthday siya nung Happy kamakailan. birthday Happy sa'yo. birthday, Saka dun sa aking- Idol Rafi. Ay inaanak si Tony Chan. Happy birthday, Tony. Tapos ito si Attorney Boy Gabionsa. Yan. Bigat Ito, mabigat to. Santiago Boy Gabionsa Jr. Naging naging grandmaster ng Mason. Kung sa Isabela, okay naman dun yung wala namang away-away dun sa Isabela. Wala naman labanan ngayon. Walang laban. Wala. Peace talks lahat, naka-peace talks lahat. Meron ako isang nakita dyan yung isang dating matindi dyan, yung batang congressman. Oo. Ang tindi na
naliligo sa country club sa Baguio. Nakita ko, doon ako nakakita sa tanan ng buhay ko, naliligo, may bodyguard doon sa labas ng shower room. Matindi yun. Kakaiba yun. Mamaya pa sasabihin namin kung sino yun. Mamaya sasabihin Ibalong namin. nyo na kasi tay-tay lang naman nandito. Awa ng Diyos, isang term lang. Wala naman na ngayon. Wala na. Wala na. Ang lupit ng batang yun. Di ba? May bodyguard habang naliligo. Oo, gusto yata takpan yung buwet po niya. Baka madulas. Baka madulas. Baka iniingatan yung wet packs. Kala ko kami send ng Phil-Am. Siyempre, nasang Phil-Am na, ligo ka. Sino ka po ito? Nakatapis, may rel ba? Diba? Batiin ko nga rin pala si General Nick Torre. Yes. Oo. I have the privilege na na-meet siya. Well, mukhang old school yung mama eh. Ngayon lang ako makakita ng general na yung sidearms na still revolver. Oo. Kamukha na yan, may kahawig eh. Oh, tiga dito sa likod ng Senado. Sino? Yung sa likod ng Senado. Akala ko yung nagtitinda ng pares. Kaya talaga. Joke. Hindi, pero- Joke lang, Jen. Pero ano lang, sana lang medyo sumuwabi lang kasi nakadagdag sa naging tension eh. No? Ito, handle better. Si Alex Greenveras ng Angono. Good morning, Alex. At siyempre si Director Albert Rodriguez Sino yan? ng Comelec. Ayan. Oh, malapit na tayo magtapos pero siyempre gusto kong... Ito si June. June Saiden ng Paranaque. June, Uy, good morning. Baclaran. Baclaran. Oo. Ayan. Tulungan yung LPGMA dyan, ha? Yung sinasabi ko sa inyo, maraming tulong ang LPGMA dyan sa Paranaque. Baka makakalimutan ninyo. 136. Yung Yung sa seniors. Tinig ng seniors? Yung seniors, talagang senior federation yan. 97. 97, ha? Yan, ngayon na magtatapos. Basta wag nyo iboboto yung mga gumagamit nung mga pangalan ng gobyerno, ha? GSIS, SSS, Okay. TUPAD, Porpis, ano pa ba, Juan? Tsaka yung mga show ng mga sa TV, Batang Quiapo, mga Batang etc. Paano naman naging party list ng mga yan? Sus! Ayan, sige. Maraming salamat. Kailangan na natin na magtapos. Thank you to Kong Arnel sa ating pagsama sa show. Pero boys, tapos na tayo. Maraming salamat po. Ito yung kaibigan, Jonathan De La Cruz. Isang mapagpalang araw sa atin lahat. Maraming salamat po. Ed Davier mula sa bayan po ng Paranaque. Thank you. Maraming salamat. Muli patuloy tayong manalangin na sana po maging maayos ang ating bansa. J-Bears to ba? Mabuhay po tayo lahat. At sa ngalan ng ating mga kasama na si Secretary of Justice Boying Remulla, Inspector General Dodi Dulay at si Ambassador Teddy Boy Locsin. Ako naman po si Paulo Capino, ang inyong host ngayong araw dito sa Executive Session. And this Executive Session is now adjourned.